Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Mr. Boy Abonda sa kanyang interview kay Senator Rodante Marcoleta tungkol sa pagiging alleged mastermind ni Martin Romualdez. Okay, pakinggan natin ha. Are you in effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez, na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin, the president of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger without arrest of Zaldi in the Czech Republic? Eh kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ako. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects the interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas ng bansa natin. You are still respecting interparliamentary courtesy? Saan ka ba nakakita ka kung gano'n? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi kayo advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldico can secure his own sworn statement in any country in Europe. I-apostille niya lang yun eh. And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court. At inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami, tinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito, kinakailangan nating ipagharapin talaga. Bakit tayo nilang gawin ito? Yan. Ito yung punto rito. Ngayon, kapag kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So, kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay. O sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang gano'n ang ibig niya sabihin. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. So ano po ang naghihintay na kaparusahan? And obviously, doon sa kanyang state. So, agree ako sa sinasabi ni Senator Marcoleta na una ay Senator Lacson. Alanganin yung kanyang approach na pinapatawag si Romualdez, kaya lang wala naman, nandun pa rin yung interparliamentary courtesy. Iimbitahan, kung ayaw mag-attend, okay lang, dahil interparliamentary courtesy. Okay yun, yung interparliamentary courtesy kung mga ordinaryong bagay lang, sigalot, kaya lang bilyones o trillions pa kaya ang nawawala sa kaban ng bayan. Kung ako ang nasa kalagayan kung ako ang chairman, bahala, wala nang parliamentary courtesy. Bitayin kita, kung hindi pa nga, pwede kitang isubpuena. Para lang, kailang wala. Hindi gagawin yan ni Senator Lacson. Yung kay Saldico sana, nung nagsalita, ganun lang. Apostille Convention, yung pwede kang kumanang sworn statement mo, any country in Europe na kasama sa convention na yun, pwede na yun. Ang daming pwedeng imbestigahan ni Lacson na hindi niya ginagawa. So, itong umugong ang balita na nahuli si Saldico, parang nagpakitang gilas niya. Sige,
Papatawag na natin ang Brave 18 Marines. Pag nandyan si Saldico, pagharapin natin sila ni Martin Romualdez. Magkalaman ng totoo. Eh bakit? Hintayin pa niyang babalik si Saldico bago niya patawag yung Brave 18 Marines. O ngayon, na hindi pala nahuli si Saldico. Ibig sabihin, hindi niya na ulit papatawag yung Brave 18 Marines. Ganon ang pagkakaintindi ko. Kaya, napakalabo ang posisyon ni Senator Lacson pagdating dito sa flood control investigation. Sobrang labo sa putik. So, wala na. Wala na akong natitirang tiwala dito sa Blue Ribbon Committee report na Blue Ribbon hearings na ito. Dahil Romualdez, baka mamaya wala na siya dito sa bansa eh. So sino pang iimbestigan niya? Wala na. Stop na. Hanggang ngayon, yung partial committee report niya, ayaw pirmahan ng mga kasama niya. Kaya ang sinasabi niya, ano na lang daw niya, chairman's initial report para matalakay na sa plenaryo. Kasi wala talagang kulang ng 6 na pirma ang kanyang partial committee report. But anyway, wala na, yung kay Boying Rimulya na lang ang pag-asa. Sana totoo na yung ginagawa nila. Sana hindi Sarsuela yung pagkaso kay Romualdez. Kaabang-abang, siguro next month, baka sakali mag-warrant of arrest na ang Sandigan Bayan laban kay Romualdez, na yung warrant of arrest na non-bailable. Kasi kung warrant of arrest, pwede ka namang makapagpiyansa, wala rin. So, non-bailable, warrant of arrest, plus maaresto nila si Romualdez, baka wala na siya sa bansa. Katulad ni Atong Ang, nasaan si Atong Ang? Wala. So, it remains to be seen ang sinseridad ng administrasyon ito sa pagpakulong sa mga big fish sa flood control mess. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natabangan na mo og gyero. So mo na ni ang itsura sa iyang atop, mo na ni ang kadako sa buslot og mo na sad ni ang kagkaluag. O makita gyud nato nga karaan na gyud kaayo og ulanan na gyud og muulan. Tungod sa kadugayon na sa iyang atop, ingani na gyud ang itsura. Og mo na ni ang yero nga among ginahatag nga ilang ipuli karon sa ilang atop nga nabuslot na. O karon na atupan na gyud tong balay ni ate nga kuan na buslot na kaayo. Kita gyud nato nga napulihan na tong mga buslot. Salamat sa Ginoo kay ang akong napulo na ka
tuig nga sin nga mga buslot na karon. Nagpasalamat ko kay naayuhan na gyud na hinabangan ko. Salamat kaayo sa naghinabang sad ug sa tanan nga nagkuan ani nga nagdala sa kuan sin. Salamat kaayo sa tanan Salamat kayo. nga kuan kuan pa nga ni nga kuan nga ang tanan nga kan matabangan sa aning hinabang. Salamat kayo. Salamat